Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Biyahe ng mga eroplano sa bansa na may miligrong ipagbawal sa kakulangan ng jet fuel. Ayon po yan kay Pangulong BBM. Ronda Pilipinas. Pangamba ng publiko sa posibleng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilhin sa gitna ng tensyon at only big-time oil price hike. Pinawi ng DTI. Ronda Pilipinas. Mini-trial sa impeachment complaints laban kay VP Sara aarangkada na sa Kamara. Ronda Pilipinas. Pistol sa drone strike sa isang ospital sa Sudan pumalo na sa 70. Ronda Pilipinas. Talaga nga bang it's getting hot in here na? O may mga napapakanta pa rin ng The Cold Never Bothered Me? The cold never bothered me anyway. Yan. Alamin kung ano ang dapat asahan sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Flying Titans, pinatalsik ang Thunder Bell sa play-in tournament ng 2026 PVL All-Filipino Conference. Ronda Pilipinas. Alvin Aragon nanawagan na tanggalin ang programa ni Boy Abunda dahil puro umano ito kabaklaan. Ronda Pilipinas. Nangungulit na ex-boyfriend para makipagbalikan sa'yo. Alamin ang kaparusahan ng nangungulit na yan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo bang mas iniisip ng lalaki ang kasal kaysa babae pagkatapos makipag-commit sa isang tao? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Dahil sa kakulangan ng langis, magkakaroon daw ng 3 buwan na nationwide brownout sa Abril. Alamin natin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Anteno Jr. Sabi ho sinabi ito kahapon ng di ba? Sinabi ng Pag-asa dito po sa Ronda Pilipinas, official na. Ayun. Official na ang simula ng summer. Dahil sila ay mag-heat index sa report na. Si Daryl mag-index na matagal na nag-heat index report. Nauna na ako. Nauna sa first. Nauna tayo dito. Nauna tayo sa first Nauna sa first no? So, the heat is on na talaga. Habang ang mga kababayan po natin nag-iinit din ng ulo sa lahat ng mga nagpapagasolina. Ano ba kayo? Wednesday na? Wednesday. Nagpagasolina ka ba kahapon? Alam mo, di ba galing ako sa far away. Nagpatry kami magpagas kasi wala namang gas station sa Esitex. At least alam nila. Bakit wala? Meron. Hindi, along Esitex wala. Isang mahabang biyahe ang Esitex Meron. Pero wala yung brand na pinagpapagasan ko. Wala yung brand. Yung pero brand, may gas stations doon. Oo naman. Meron. Para magkano pinagas ko sa may Central Luzon area, 98 pesos ang unleaded. Sinubukan na namin magpagas 98. 98 pesos per liter. Sinubukan namin hindi sa Big 3 yan? Ha? Hindi sa Big 3. 3. Big 3 ba? Yung dilaw. Shell. Ayan, Shell. Naku, mahal yan. Oo nga Pero, Shell yung brand na pag-usapan natin. Anyway, so yun, parang gulat ako kasi dati ang 1,000 umaabot ng 17, 18 liters. 98 pesos. 10.3 liters. Yung pagas ko mula sa may Morong, sinabi ko na sana, mula Morong Bataan, umabot lang sa kalagitnaan ng Esitex, ubos na yung pinagas ko na 1K. Alam mo dati, ang full tank ko nasa 2,000 plus mga ganyan Tapos, 3,000 plus pala. 3,000. Ngayon, ang 4,000, hindi man lang na full tank Wala, di ba? Tama, diesel ka, di ba? Diesel? Diesel, oo. Shell din, di ba? Yung diesel na yan, dati-dati, maliit ang presyo niyan. Hindi na nakabawi kahit kailan yan, wala na pag-asa yan. Di ba? Matagal-tagal pa yan. yan. Hindi na nakabawi. Ang bihira. Pero meron akong gustong pag-usapan ngayon, pare. Ano yan? Meron ng mga driver
na kumukuha ng fuel subsidy. Okay. Okay? Okay. Kaya ho kayo binibigyan ng fuel subsidy para kung kayo'y magbebiyahe, makakatulong sa inyo. Tama. Ang ginagawa ho ng mga driver na ito, pagkakuha ng fuel subsidy, hindi na ho nagbebiyahe. Ay, take home na lang. Oo. Hindi na daw. Kasi kahit pa paano daw, yung fuel subsidy na yon ay makakatulong sa kanila pagbili ng pagkain. Okay. Pero ang punto ko lang dyan, kaya ho binigay ng gobyerno yan para maging makatulong doon sa pagkukrudo ninyo. Tama. At gagamitin ninyo sa krudo nyo. Para may pagpatuloy niyo yung paghahanap buhay at pagsiservisyo. Oo. Dahil yung pagtulong sa pamilya, ang alam ko may programa ang DSWD dyan. 'Di ba, Secretary Gatchalian? Yan. Yung AX, 'di ba? Tama. Yung mga kakailanganin ng ayuda. Actually, ayuda ang ano tawag dyan, di ba? Exactly. Ayuda. Pero ewan ko kung okay lang yun dapat matawagan natin si Secretary Banoy, no? Lopez, no? Oo. Na kung okay lang ba sa DOTR ang mga fuel subsidy na ito, hindi ang pagkakuha ng driver, hindi sila nagbibiyahe. Hindi sa fuel na pupunta. Oo, hindi sa fuel eh. Mm-mm. Dahil nga, alam nyo ang ginagawa ng DOTR ngayon, ang bait kapag kayo may problema sa mga GCash ninyo o kaya Okay. sa mga online payment, sabihin lang daw sa kanila para makapagdala na lang sila ng cash. O, tama. Tapos kung may mga problema kayo, willing daw kayong tulungan para makuha nyo lang yung fuel subsidy ninyo. Tama. Ngayon, kung hindi nyo gagamitin, okay lang ba yun sa DOTR? Parang, di ba sa slap Pati din sa mga tricycle, Oh, sa DSWD, no? Di ba sa slap in the face, sila nga yung unang, akin lang to, sila yung unang umaalma nga at nagrereklamo na sobrang Oo. taas na bigyan nyo kami ng tulong. Oo. Pero parang hindi nila ata... Tulong para Oo. sa biyahe nila. Tama, sa Diba? biyahe, oo. Sa ngayon nga, nangyayari, hindi sila bumibiyahe pagkakuha. Oy, pero mo yung ibang bumabiyahe nga daw ngayon, 50 pesos na lang daw na iuwi sa isang maghapong biyahe. Ito pa problema. Kinuha niyo yung fuel subsidy, tapos sasakay kayo dun sasama kayo dun sa strike bukas. Ang gusto niyo Oh, sabihin? diba? Oo. Mm. Wawa naman. May strike bukas, tuloy yun, di ba? Oo. Huwebes at saka Biyernes ang pinag-uusapan At doon, mas di ba? dumami na yung grupo ng mga transport group na sasama, hindi na lang iisa, dadalawa, at hindi lang mga jeep. O may TND. May tanong ako sa mga nag-i-strike. O yan, sige. Kailan ba nangyari, pagkatapos ng strike nyo, tinaasan ng pamasahe? Parang never. Gay. Diba? Parang bata pa ako sa broadcast, lagi ko na lang may strike dahil sa hiningi nilang pagtaas ng pamasahe sa jeep at saka sa bus at saka sa ganyan at saka sa ganyan. Hindi ko ini-report, wala akong natatandaan Na natapos, ang report ko ay pagkatapos ng strike, binigyan sila ng dagdag pasahe. Wala Wala nangyari. Wala, oo. di ba? Ay. Tingnan mo yung historya. Ako hindi ko... Okay, alam ko yan. Hindi ako sigurado Okay, Pero okay. never kong nai-report na pagkatapos ng isang malawakang strike, tumaas ang pamasahe. Okay. Di ba? Oo. Kadalasan napag-usapan na po namin at patuloy namin pag-uusapan. Oo, di ba? Yun ang sinasabi. Yun lang. Kasi ito ngang hindi tinuloy ni PBBM na pagtaas ng di ba? Ng jeepney fare Yeah. o ng pamasahe. Hindi natuloy din yun. Hindi yun itataas ang pamasahe ng LTFRB hindi dahil nag-strike kayo. Tama. Dahil kailangan nga, dahil tumataas yung presyo ng krudo. Tama. Di ba? Mm-mm. Hindi dahil yung kaya nga, never ko na i-report na pagkatapos ng malawakang strike, nagdagdag ng pamasahe. Parang walang ganun. Ano? At saka, nag-i-strike na sila, hindi pa naman nangyayari itong ganitong sitwasyon. Wala rin naman nagiging resulta. Hindi kaya kaya merong mga jeepney, di ba may mga jeepney operators na Yes. hindi sumasali? Oo. Di ba no? Mm. Tulad, ang alam ko hindi kasali dyan si Calando Marquez. Si Kaubit. Hindi rin. Di ba no? Mm-mm. Kadalasan nang sumasali dyan mga piston, di ba? Yan. Kay Modi. kay Bal. Kay Kabal. Manibela, di ba? Oo. Pero totoo, baka doon ang hugot ng mga mamang ito, no? Na wala namang strike talaga na malawakan. Tapos kinabukasan tumaas yung pamasahe. Walang ganun, di ba? Parang wala akong nabalitaan. Ikaw Wala ba? president. Ako wala. Wala, di ba? Since time immemorial, wala. Wala, di ba? Mm-mm. So bakit nag-i-strike pa? Anong end result bang hinahangad nila? Oo. At ang hinahangad ba nila sa end result nila na yon ASAP, as soon as possible. Oo, lalo yan, lalo pa yung merong ngayong National State of Energy Emergency. Yun. Oh, hindi naman agad-agad yan. Tama. 'Di ba? Kaagawa pa lang ng komite.
Ewan ko kung nakinig ka kaninang umaga, yung kausap ni John Ibanez at saka ni Drew Nasino, yung sino yun? Si 500 pesos na Noche Buena? Sino ba? Si Roque. Si Roque. Ibang Roque to, ha? Hanip sa recall. Nasa December ka pa rin. Hanip sa recall. Kami mag-Holy Week na Si Secretary Roque, di ba? Sabi niya, Mm. hindi daw tataas yung bilihin. Okay. Oh. Okay. Umamin na nga yung mga gulay kaya tataas dahil dun sa... O para ito lang yan, ha? Basic example. Ako po si Palace Communications Officer. Naku. O, di ba? Walang krisis. Wala po tayong krisis. Pero, After 4 hours, may video. Dahil po sa nararanasan nating krisis, o, di ba? Ang bilis, may no? ano na, may crisis team na. Oo. Meron po tayong crisis team at pumirma na ako sa isang executive order. Ayos. Yeah. Wala yan, ha? Wala. Wala. Walang GC. Magandang araw, Pilipinas. Live na tayo sa DWIC News Nationwide. Live na rin po tayo sa DWIC News na FM regional stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV. Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako, ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, namimiligrong maapektuhan ang biyahe ng mga eroplano sa bansa dahil sa kakulangan sa jet fuel. Bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Ito ang pinangangambahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at problema sa supply ng fuel sa ilang bansa. Sa interview ng Bloomberg sa Pangulo, sinabi nitong may ilang airline na hindi raw pinayagang mag-refuel sa ibang bansa kaya napilitang magdala ng sapat na fuel para sa kanilang buong biyahe. Dahil dito, para lang palang jeep to. Yun! Parang jeep lang pala ito, no? Pag hindi ka makakapag-refuel, magdadala ng mga galon, di ba? Di ba yung mga ibang bababa na lang jeep? sila. Yung Oo, mga ibang tama. bus, ganyan. Oo. Para palang bus at saka jeep lang ito. One and the same. Oo, dahil dito, sinabi ni Pangulong BBM na maaaring maging mas mahirap ang mas mahabang flight. Hindi rin anya malayong magkaroon ng kanselasyon o pagbabawas ng biyahe. Sa ngayon, ilang airlines na sa Asia ang naghahanda ng contingency plans. Sa Pilipinas, sinabi naman ng Cebu Pacific na posibleng magbabawas ito ng flights sa mga susunod na buwan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis o fuel. Ronda Pilipinas. Eto na. Aminado. Pare, aminado na. Sino umamin? Aminado ang Department of Trade and Industry na hindi pa nila matiyak kung magkakaroon ng paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa susunod na 2 buwan. Parang si Secretary na lang yata hindi nakakalam nito. Ito ay sa gitna pa rin ng only big-time oil price hike dulot ng digmaan sa Middle East na posibleng nakakaapekto sa logistics cost ng mga produkto. Gayunpaman, tiniyak ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na walang magaganap na pagtaas ng presyo ng basic necessities at prime commodities hanggang sa Abril. Hindi natin masabi for now, no? Kasi ang importante, for at least for the next 30 days, and yung iba 60 days, no price increase tayo. Tapos may mga ibang companies that have told me that, okay, up to this time, pero yung increase maliit lang, yung iba nga less than 5%. But for now, mahirap po mag-speculate kasi wala pa po silang hinihingi na pricing sa amin. So, it's best muna na we will stick to the no price increase for basic necessities for 30 days po, up to April 16. Yung iba hanggang May 16. And we will continue to update the public po. Samantala, ginit ni Secretary Roque na wala pang dahilan para mag-panic buying. Wala ko kami pwedeng gawin kundi mag-panic lang. Wala kaming pang-buy. Wala Panic kaming na lang. panic buying. Walang buying. Oo. Walang dahilan para mag-panic buying ang mga Pilipino. No need to panic, no need to hoard, and wala rin profiteering. Kasi po, marami tayong inventory or stock na nasa groceries po at saka mga supermarket. So, ang importante lang is for them to know kung magkano talaga yung prices set by the DTI. Yan po ang tinig ni Trade Secretary Cristina Roque sa panayam ng DWIZ. DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Meron tayong nakakausap dati na ano, 'di ba? Yung presidente ng mini grocery si Amalgamated Shuvasheni Eklavu, 'di ba? Sila Kuwa ba to? Sila Kuwa? Si Steve Stephen Kuwa. Yun, oo. Steve Kuwa ba yan? Oo, Yun. Baka pwede natin makausap. Tanungin natin kung totoo ba na walang paggalaw. Ano sinabi ni Secretary hanggang Mayo? Hanggang Abril, di ba? Oo. Sige, tanong natin. Okay, tanggap muna tayo ng isang report. Hindi naman forever yung, hindi naman, actually, hindi nga pang isang linggo, isang buwan yung mga stock sa mga mini grocery, di ba? Basta tandaan na, hindi po dapat tayo magpanik. Kung meron ka 500 pesos, baka pwede na mag-Noche Buena. Pamahalaan, kinumpirmang may namata ang mga dayuang barko habang namamahagi ng ayuda ang PCG sa Bajo de Masinloc. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perez. Gilbert, go! Ibinida ng Philippine Coast Guard ang pamamahagi nito ng pagkain ng family food packs sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc bilang parte ng kanilang iCare program. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na layunin nitong mapalakas ang resiliency ng coastal communities sa gitna ng pagtaas ng presyo ng krudo. Kabilang sa mga ipinamahagi ng mga PCG personnel ang bigas, dilata, tinapay at inuming tubig sa mga marginalized fisherfolk. Paliwanag ng opisyal, ang iCare o yung Intensified Community Assistance Awareness, Response and Engagement Program ay pinalawak na bersyon ng kanilang mga naunang programa para sa mga mangisda na layuning magbigay ng tulong, kaalaman at suporta sa mga komunidad sa baybayin, lalo na sa panahon ng krisis. Samantala, kinumpirma naman ng PCG na may mga namataang mga dayuhang barko sa paligid ng Bajo de Masinloc habang sinasagawa raw nila ang pamamahagi ng tulong, ngunit hindi raw ito nakaabala sa kanilang operasyon. Anya, naging maayos at ligtas ang pamamahagi ng tulong ng mga elemento ng PCG sa karagatan ng Zambales at Bataan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alamin po natin ang magiging weather. Go! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alamin po natin ang magiging weather. Gaano kainit ngayong araw at sa mga susunod na araw. Alamin natin mula kay Daryl Justin. Pero unahan ko muna bago yung init. Alam mo bang hanggang ngayon may lamig pa rin dito sa Metro Alam mo, Manila? kagabi, medyo malamig pa. Naglalakad kami mag-asawa kagabi. Ayun. Yung malamig pa rin yung simoy ng hangin. Yung Totoo. tanghali nga lang, it's given. Oo, Diba? naman. Talagang tanghaling tapat siya, talagang mainit. Pero pag naghahapon na, tapos gumagabi na, yung ihip ng hangin nandun pa rin. Nagbabago na Hindi rin. siya ganun kalamig. Hindi katulad ng mga nakaraang buwan. Pero may lamig pa rin. Ang problema, tuyo din ang hangin kaya mas mababa pa rin ang temperatura. Oo. At kanina, nung kausap namin ng Pag-asa nung umaga, ang sagot nila ay dahil meron pang tinatawag na northeasterly wind flow. Hindi amihan Oo. northeasterly wind flow. Oo. Tuyong hangin pa rin mula sa northeast pero hindi ito bugso o monsoon na inaasahan natin. Kaya sa ilang parte ng Northern Luzon, Central Luzon at ilang bahagi, take note, ng Metro Manila, posible pa yung pabugso-bugso na may lamig ng simoy ng hangin sa madaling araw. At maaari pang umabot hanggang sa second week ng April. Di magandang balita That's pala good. yan. Oo, biruin mo, kanina, nasa 19.2 degrees na naman ang temperatura natin, alas 6 ng umaga. Sino ba nag-expect dahil summer season na tayo? So, sabi nga namin, hanggat may nararamdaman Meron pa ako isang ichichismis. Ayan! Yun daw yung mga solar, Okay. nagkakaubusan. Ay, kasi nga di ba? Oo. Sabihin nila, kung hindi kuryente, kung hindi electricity, gasolina. Oo. Diba? Wala na rin kukuha ng generator ngayon. Ang generator, isa pa yan, di ba? Oo. Yung mga generator sa mga establishment, yung iba Kasi dyan ang diesel. mga generator ngayon, lalo na yung maliliit, pwede mo nang i-charge sa sa init ng araw eh. At saka- Iba na talaga ang teknolohiya ngayon. At saka may yung mga generator ngayon, meron niya iba, i-charge mo na lang sa bahay. Tama. Tapos tatagal ng 2 araw, 3 araw, ganyan lang kaliliit. Hindi pa maingay. Tama. Oo. Yun na yung alternative ngayon ng mga kababayan natin eh. Yan, Pero nagkakaubusan. solar, maganda pa rin yung Sino solar. ba pwede makausap niyo sa mga solar na yan? Ayan. Bakit? Ex-deal? Hindi, Sino? anong tawag dito? Ah. Si yung anak ni nagagalit sa Sino to? sa Senate kahapon. Si Lebiste. Oh. Ayan, Hindi ko na nakikita yun. Baka busy.
Busy. Gusto mo sabihin ko sa'yo kung ba't di ko na siya nakikita? Kaya mo? Hindi dito. Sabi ko na eh. Oy, easterlies po. Ayun, nabanggit ko. Yung northeasterly wind flow. Oy, Maaari joke pa lang yan, po ah. yun Senator. Baka makarating sa'yo. Oo. Baka tatayo yun. Oo. Tatas niya, Mike. Oo. Ano ba kayo? Oo. Gagalit na naman. Nasaan yung sekretary nyo? Ayun na. Let's burn the midnight. Bakit yung mga sekretary nyo? Wala dito. Let's burn the midnight candle. Walang labasan. Oo. Hanggang Holy Week. Oo, di ba? Ano Oo. tawag? Midnight candle ba Burn the midnight candle. Tingnan mo. Social talaga lola mo, no? Burn the midnight candle. Social talaga lola mo yun. Saktong-sakto sa Holy Week yun, ha? Nagbaburn ng kandila. Easterlies po ang nararanasang weather system sa ating bansa. Gaya po na nabanggit ko kanina, ayon po sa DOST Pag-asa, may mga pabugso-bugso pa rin po ng malalamig na simoy ng hangin mula po sa hilagang silangan. Pero hindi po ito amihan. Ito po ay northeasterly wind flow at gradual din po itong mawawala rather at magkakaroon ng paglisan ang nasabing wind flow over the next 2 to 3 weeks. Kaya maaaring malamig pa, magiging madaling araw at umaga natin sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Northern Luzon, Central Luzon at ilang bahagi ng Metro Manila. Pero mula umaga hanggang sa kagabihan ay asahan po sa Bicol Region, Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Northern Samar at Eastern Samar ang maulap na papawin na may tsansa ng mga kalat-kalat na pagulan at may hinang mga pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng epekto ng easterlies. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, fair skies, good and clear weather conditions. Wala rin tayong inaasahan na bagyo o LPA na maaring mabuo hindi lamang po today, hindi lamang po tomorrow, at hindi lamang po sa Friday, kung hindi hanggang sa 5 na po yan ng buwan ng Abril. Inaasahan natin over the next 2 weeks. Storm free po ang ating bansa at ang iira lang po na weather system sa atin ay ang mainit at maalinsangang hangin mula sa Pacific Ocean. Yan po ang tinatawag nating easterlies. Sa susunod na 3 araw, asahan po ng Metro Manila na magiging maganda at maaliwalas ang panahon natin. Maglalaro lamang sa 3 to 16% ang tsansa ng pag-ulan dito. Mababa po, ibig sabihin halos wala tayong mararanasan at maglalaro ang temperatura sa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Kaya asahan po natin na magkapatuloy po ang fair and good weather, ang summer-like weather na mararanasan natin hanggang sa mga susunod na araw at linggo. Sa ating heat index check naman po, sa araw na ito, asahan po natin na may ilang mga lugar pa rin po tulad ng Katarman sa Northern Samar na maaari pumalo sa 41 degrees Celsius pero hindi pa rin po yan yung kataasan, ika nga ay yung peak ng mga heat index temperatures natin. 40 degrees po sa Zamboanga City at Cotabato City, habang 39 naman po o 39 degrees sa Borongan, Eastern Samar at Hinatuan, Surigao del Sur. Ang Davao City magkakaroon ng 38 degrees na heat index temperature at 12 lugar ang may 37 degrees kasama ang iyong probinsya, ang Dagupan, Pangasinan, 37 degrees ang Bacnotan, La Union at maraming lugar po sa may northern area o Northern Luzon area, maging ang Sangli Point po sa Cavite nasa 37 degrees ang heat index temperatures, habang 36 degrees naman sa 17 lugar dito sa kabuuan ng ating bansa. Sa Metro Manila, 34 degrees po ang heat index dyan po sa paboritong garden ni Boss, ang Science Garden sa Quezon City. Baby, Yo. baby. Hindi mo mawala ang bebe-bebe sa Science Garden na yan. Habang Baby, baby. parang ano lang yan kanina, the cold never bother me anymore. Yan. Yun. Yung sa akin, baby, baby. Baby, baby. Wala na pala si Chanchay, no? Wala si Chanchay. Wala na, Tagal na diba? si Chanchay. Oo, Ah, ayun. okay. O siya, sa ating sunrise o sunset, tumilawak pa rin po ang manok. Alas 5:57 po kaninang umaga, at asahan ang paglubog ng araw. Hey. Alam mo, wala akong narinig na ganyan sa probinsya ng 2 araw. Alas 6:08 po yan, mamayang gabi. Sa ngayon, yan na muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oy! Remind lang po natin sa ating mga kababayan, ano po, kung kailangan isugod sa emergency room, huwag mag-alala dahil may PhilHealth Outpatient Emergency Care Package. Kasama sa coverage ang emergency room, facilities at serbisyo ng mga doktor, mga kailangan laboratory at diagnostics, mahalagang gamot at maging ang ambulance o patient transport vehicle. Ito ay maaaring ma-avail sa lahat ng accredited level 1, 2 at 3 hospitals. Okay? O, yan. Sige, taas mo, taas mo. Yun na yun, yun na yun. Ayun! maraming salamat, PhilHealth. Oh, malapit na, malapit na! Malapit na, malapit na, Alin. Ito, malapit na.
LDR, Love Discussions and Reactions with Papa Jackson. A voice that's honest, faithful and true, speaking the words you need to get through. Now I'll tell you the truth, no judgment at all, only real advice when you stumble and fall. You're not alone, I'll walk with you on with Papa Jackson. I'll keep moving on. LDR, love discussions and reactions. Now I'll tell the truth to Papa Jackson. On DWIZ Nationwide. Soon. Live na live via satellite. Ayan, malapit na LDR, Love Discussions and Reactions kasama si Papa Jackson. Yan, 12 days to go. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At ngayon, tanggap po tayo ng isang report. PCSO pinalalawak ang tulong sa pamamagitan ng partnership program. Naritong report ni Angelo Bainio. Dahil sa maraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong medikal at pinansyal, inilunsad ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang Institutional Partnership Program o IPP upang makipagtulungan sa iba't ibang organisasyon na nagsasagawa ng charity missions. Ano nga ba ang Institutional Partnership Program ng PCSO? Ang Institutional Partnership Program po, or IPP for short, ay isa lang po sa programa ng PCSO na nagbibigay po ng assistance financially po sa mga accredited government and non-government organizations po. Ano-ano naman ang prosesong kailangang daanan para maaprubahan ang pondo para sa charity mission? Unang-una, kailangan po nilang magsubite ng mga documentary requirements. Ito po ay maaari po nilang isumite po sa aming mismong tanggapan dito sa Shaw Boulevard sa Manila office. Yes. Maaari din po sa aming mga branch offices. Kasi meron po kaming branch offices sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Yung mga documents po na kailangan po nilang submit ay yung pong kanilang letter of intent. Meron po kaming ipino-provide po na application form. Yun po ay sasagutan nila. Sasamahan po nila ito ng kopya po ng kanilang DSWD or DOH accreditation. Tapos dapat po meron din pong project proposal. So yung project proposal format din po ay pinoprovide din po namin. And then humihingi rin po kami kasama din po sa documentary requirements yung kanilang latest accomplishment report. Ayon kay PCSO Social Welfare Officer 3 na si Amor Tanggilig, tuloy-tuloy ang pagtanggap nila ng mga aplikante upang mas marami pang matulungang komunidad. Sa pamamagitan ng IPP, mas pinalalakas ng PCSO ang ugnayan sa mga organisasyon para mas maraming Pilipino ang maabot ng serbisyong may malasakit. Laging sinasabi ng PCSO, Sa bawat taya po ay may kawang gawa. yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda At Pilipinas. speaking of PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Okay, okay naman, nandiyan na ba siya sa linya? Okay, bago yan, ha? Ito muna, pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Innovations Caravan sa Isabela upang ilunsad ang mga makabagong programa laban sa kahirapan. Sa ginanap na Kabagan Convention o ginanap sa Kabagan Convention Center, itinampok ang New Generation Programs tulad ng Walang Gutom 2027, Pag-abot at Tara, Basa,
tutoring program sa layong gawing mas mabilis at digital ang serbisyo sa publiko. Binisita rin ng kalihim ang Walang Gutong Redemption Day sa Cauayan City, kung saan ginamit ng mga benepisyaryo ang Electronic Benefit Transfer o EBT cards para sa pagkain. Kasabay nito, inanunsyo ang agarang pagbibigay ng emergency cash transfer sa mahigit 23,000 na mga magsasaka ng mais sa Isabela at mga karatig lugar bilang tugon sa banta ng El Nino. Tiniyak ng DSWD ang patuloy na pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang masigurong mabilis ang tulong at walang pamilyang magugutom sa gitna ng krisis. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Pag-usapan na po natin ang sabi ho ng DTI ay walang dagdag presyo hanggang Abril. Oo, para mas mapatunayan at ano ba talaga, paano naapektuhan ang presyo ng mga bilihin sa loob ng mga supermarkets na ito at gaano katagal pagka tumaas na yung gasolina na last week, gaano katagal bago makaapekto sa mga produktong nabibili natin sa mga supermarket. Tamang-tama, nasa linya po natin ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na si Mr. Steven Kua. Steven, magandang araw. Magandang araw, Dennis. Let me correct you lang. Executive Director na ako ngayon ng Pag-asa, Association of Supermarkets. Yun. Tama yung sinabi ko, sir. Executive Director. Ay, sorry. Kala ko, President ako dapat. Sa dami ng interviews, talito na. Sorry. Aba. Sir Steven, meron nung sinasabi ang DTI din at ito siya'y na-interview kanina, si Secretary Roque, sa programang Pasada Balita ni John Ibanez at ni Drew Nasino. Ang sabi ni Secretary, hanggang Abril daw ay walang epekto sa mga produktong nabibili sa mga supermarket itong pagtaas ng presyo ng gasolina. Ito po ba may katotohanan o ngayon po may nararamdaman na kayo ng pagtaas? Alam mo, hindi tayo communist state eh. Hindi naman pwedeng i-control ang mga private industries natin, no? Now, that said, what I'm saying is, hindi natin mamamonitor talaga lahat o eksakto ba, accurately, hanggang last day na ba ng April, no? As we speak, meron na nga mga dyong nag-adjust ng presyo ng kanilang mga produkto, no, as offered to supermarkets outside Metro Manila. Palagay ko ang problema yung cost of distribution. Diba? That's understandable, di ba? Understandable naman yun. Hindi naman porke sinabi ni Secretary, hindi, bakit nag-increase? Limited, selected, kasi ingat na ingat din ng manufacturers magtaas ng presyo. Kaya nga, may unang, the first shot, if it's fired, yan ang problema. Baka mamaya magsunuron yung iba, di ba? Pero right now, things are calm. So let's try to keep it that way as long as possible. Alam ko, we don't know up to when, no? Kasi sabi mo nga, no? We're on our 4th week already, no? 3.5 weeks since the first MISA was launched. So, things are still calm. So let's try to keep it that way. We don't know how long we can keep it this way. By not panic buying, by not adding increased buying, medyo nabigyan natin ng oras sa manufacturers to buffer up their production and their stocks, and yun may supply, di ba, umiikot ng maayos. But for how long, again, we don't know. Raw materials yan galing abroad, reliant tayo sa imports so wala tayong magawa, di ba? Yan ang ating that's what we Opo. At saka Sir Steven, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang piso, 2 piso ng increase ng gasolina. Nagdoble. Tama. Ang crudo nagdoble na. From 46, 100 plus na. So nagdoble na. Saka hindi naman siguro mangyayari, Sir Steven, na kapag merong dagdag na gastusan sila sa operation, lalong-lalo na sa transpo na mula sa kanilang pabrika papunta sa mga supermarket, yan ay titiisin nila. Kasi negosyante yan, talagang ibabawi yan sa mga produkto. Correct. Kung di man bawiin ngayon, later on. Tama. Paudlot. Babawiin nila later on. Kasi negosyo, syempre, kailangan sweldohan yung mga libo-libong tauhan mo sa pabrika. Parang sabihin mo, pwede ba, sacrifice muna tayo, bigay muna natin sa taong bayan, huwag muna yung sweldo niyo, bawasan muna natin ng konti, di ba? Or ng mga officers nila. Hindi pwede gawin yun, di ba? Ongoing concern ang business, no? Tuloy-tuloy yan, di ba? Yung may mga pamilyang umas. Opo. Yung mga supermarkets po na
kamiyembro po ninyo at constant po yung inyong communication sa kanila, mga ilang percent po ang pinag-uusapan natin, lalong-lalo na. Kasi Sir Steven, hindi naman lahat ng supermarket malalaki yung mga bodega, yung kanilang storage para tumagal ng 1 buwan, 2 buwan. Yung iba dyan, kaliitan lang. Yung iba nga dyan, wala eh. Tama, hindi naisip ng tao yun. Oo. Wala nang bodegang ganun kalaki unless you do wholesaling. No? Oo, Kung tama. nag-wholesale ka, by the truckload ang benta mo, malaki bodega mo. Normally, ang stock level ng isang supermarket, we want to be lean. When you say lean, dahil sa COVID-19, umikse ang aming payment terms no sa suppliers. Because of that, you don't want to keep stocks for 2 months and then have to pay within 7 days, di ba? And then tulog ang pera mo sa bodega. Tama. So, that said, supermarkets want to be lean and mean, 10 days supply of inventory. Kaya pag nag-panic buy, nagdoble ang binibili ng bawat tao, within 5 days, ubos ang shelves ng supermarket. See? That's how it works. Oo. Pag pinag-uusapan natin, Sir Steven, na yung mga produktong nadagdagan ng presyo, ano ho yung mga partikular na nadagdagan ng presyo? Ito po ba yung mga pangunahin tulad ng sardinas, noodles, yung mga ganyan, Sir Steven? Okay. I keep saying that pricing is a management strategy. It's positioning. You want to position your product versus other competitors of the same category. Kung sardinas din, syempre, di ba? So, that said, nasa kamay ng manufacturer yung decision, how much, when, which products sa dami ng produkto nila. Ang manufacturer, hindi naman isa produkto eh. Wala, di kami, madalang kami magtanggap ng supplier na isang produkto lang. Kasi ang hirap, isipin mo, yung kakausapin mo, ganun din katagal kaysa kung meron siyang 50 or 300 items, ganun din katagal lang, mas matagal ng konting maraming items. Pero ibig sabihin, you spend as much time and effort, di ba? So we accept suppliers who bring in, a line of product and not just 2 items or 1 item lang, di ba? So, yun, maraming decisions to be made. Hindi naman sabay-sabay. Hindi porke sinabi ng isang multinational, 500 products ko, lahat itaas mo by this much. Hindi ganon. Inalagaan mo ang bawat kategorya. Kategorya means powdered detergent, ang isang produkto mo. Tapos meron ka rin kape, meron ka rin gatas, no? Bawat kategory, inalagaan mo yan kasi pinaposition mo yan para hindi mawala yung market share mo, di ba? So that said, mahirap sagutin yung tanong, alin ang atatas? BNPC ba? Anong produkto ba? Bilang mamimili, you just have to be vigilant, no? Kung ang paborito mong brand, no? I'm sure meron tayong paboritong brand. So, kung paborito mong brand, medyo tumaas ng hindi para sa'yo reasonable, you can shift brands, di ba? Shift supermarket if you want, di ba? May choice ang tao. Sabi na, parang yung tanong, saan kami magreklamo kung mataas ang benta ng sa supermarket? Huwag kayong bumili doon, tapos, di ba? Kung ba, social media nyo, tawag nyo DWIC. Sabihin mo, mataas itong sa supermarket na to, tapos. Di ba? Huwag na tayo, wala naman, umaasa ba tayo na kakasuhin at peperahin pa. Hindi na, di ba? Iwanan mo na yan para life goes on, di ba? Ganun lang yun. Okay. So, Steven, here's my last question lang po para sa mga misis ng tahanan na nakikinig at nanonood ngayon. Uso pa ba yung, dumadami ba yung mga bundle-bundle? Ito, napag-usapan natin to nung Pasko eh. Dumadami ba yung mga bundle ngayon? Yung mga bundle-bundle na nagbabundle ng mga sardinas o kaya spaghetti o kaya yung mga noodles, meron pa ba? Dati ay lang yan, occasional lang yan, okay? Pero mula nung isa pang game changer talaga yung COVID-19, no? Mula noon, dahil companies want to push out their products, no? Tuloy-tuloy, whole year round, whole year round yan meron. In some supermarkets, pinagsasama sa isang area, sale area. Kaya kitang-kita mo, ay meron nga. Yung iba, nasa shelves eh. Kaya hindi mo nakikita, pero nakabundle din, meron. Meron. Bakit hindi sa isang area yung mga ibang sa ibang supermarkets, bakit hindi sa isang area? Because some supermarkets charge for the display in a particular section. So, ayaw ng manufacturers, sa shelves lang nila ilalagay yung kanilang bundle. Diba? Konti lang yun kasi masikip ang shelves. Paano mo pasamaan yung mga bundled packs, di ba? Dahil yung prime products na gusto mong ibenta, hindi mo na-display ng maayos, di ba? So, some are willing to pay, no? Sa isang extra area na lahat pang sale items. But some supermarkets don't charge. Some supermarkets don't charge. Not all supermarkets charge, di ba? Okay. Yung bundling mo, meron, marami yan. Kung wala sa supermarket na pinupuntahan mo, mag-isip-isip ka, lumibot-libot tayo ng konti. Okay, Sir Steven, maraming salamat sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po.
Maraming salamat, Dennis. Have a good day. Thank you very much, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, si Mr. Steven Kuwa. Ronda Pilipinas. Oh, yung mga nanay, kausap ko kanina, kakausapin ko kayo ulit. Ha? Alam nyo ba na hindi lang pang LPG ang Regasco? Ha? Dahil sila rin ay kaisa ng ating gobyerno laban sa mga illegal na aktibidad sa LPG industry tulad ng illegal refilling at underfilling na walang ibang dulot kundi pandaraya at kapahamakan sa konsumer. Kaya kung ang hanap ninyo ay LPG na subok na kalidad, sa kalidad ha, tamang timbang at mabibili kahit saan sa buong Pilipinas, nako, dito na kayo. Laging tandaan, para sigurado, mga misis, Regasco. Para siguradong iwas sunog, narito ang ilang siguradong tips sa pagbili ng LPG. I-check ang product certification. Siguraduhin na ang LPG tank at accessories ay may Philippine Standard PS Mark. Sigurado safe ka. Kung alam mo ito, isang Fire Prevention Month reminder hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino. Ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act No. 11592. Para sigurado, Regasco. Ronda Pilipinas. Oras po natin sa buong Pilipinas. 8 minuto pa bago mag-11 ng morning. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Ronda Pilipinas. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Mula pa noong 1998, ang Regasco LPG ay katuwang na ng mga Pilipino. Ito man ay sa kusina o negosyo. Subok, dekalidad, walang daya ang timbang, at siguradong safe. Yan ang tatag Regasco. Kaya Regasco ang patuloy na pinipili at pinagkakatiwala ang LPG brand ng mga Pilipino. Ano pang hinihintay nyo? Halina sa Regasco. For deliveries, please call 8642-3333 or 0917-899-9589. Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Taga po tayo ng isang report. Andiyan na ba? Okay, mini trial sa impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Sinimula na ng House Committee on Justice. Nandyan ngayon live si Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, ano na nangyayari? Go. Danny, sinimulan na ng House Committee on Justice ang hearing proper o yung tinatawag na mini trial kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangunahan ni Justice Committee Chairperson Jervin Lumislo ang opening statement sa impeachment proceedings. Tatalakay ng komite ang pakailalat at ebidensya ang testimonya ng mga complainants at endorses na sinundarin ng pagtanggi ng kampo ni VP Sara na makiisa sa hearing proper. Una nang sinabi ni Luistro na kabilang sa tatalakayin niya ng komite yung hiling na pagpapasagbina sa ilang mga dokumento na hiniling ito ni Congressman Shell Jokno, maging yung petisyon para sa protective custody ni Ramil Madriaga. At ang issue ng di umano'y conflict of interest sa dalawang legal counsel ni VP Sara, kabilang na Senator ni Michael Poa at si Reynold Mulisayaka.
Ayon kay Ministro, tatapusin muna yung paglalatag ng ebidensya ng mga complainant at endorsers ng ikatlong impeachment bago magtungo sa paglalatag yung pagpepresenta ng ebidensya ng ika-4 na reklamo. Iginit ni Ministro na ang hearing proper ay may tuturing lamang na isang preliminary investigation at kahit hindi dumalo sa pagdinig ng Vice Presidente, kanilang ipagpapatuloy ang pagdinig at tuloy pa rin sila sa iba pang obligasyon. Anyang hindi lingid sa ating kalaman na marami pa tayong kinakaharap ng problema sa bansa. Kabilang na nga yung oil price hike, pagtaas ng presyo ng bilihin at yung mabigat na gastusin ng mga ordinaryong Pilipino sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ipinaliwanag ni Ministro na ang kanilang serbisyong publiko at hindi na puputol sa kahit na matitigas na tungkulin. Anya, ang impeachment ay hindi lang tanong sa ilalim ng batas, kundi tanong ng taong bayan tungo sa pananagutan. Tiniyak naman ng chairperson ng komite na kanilang sisikaping maging tapat. Hindi lamang sa batas, kundi para sa pambayan ng Pilipino. Sa ngayon, Dennis, nag-uusap pa lang ang mga miyembro ng komite kaugnay sa magiging takbo yung patakaran na maihirali ng komite. Kaugnay nga dun sa paglalatag ng mga ebidensya. At ang kabuuang miyembro sa ngayon ay nasa 38. Kasama na si Congressman Gilbin at siguro magiging magaan naman sa ngayon kasi hindi rin dumating ang Vice Presidente sa pagpili ng komite. Alright, maraming salamat, Jelly. Atin muna ang latest update. Mamaya magbabalik ako kung pa rin sa nagpapatuloy na pagdinig ng House Committee on Justice. Ito 4:30. Jelly nga sa Buulak para sa Intinang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalitan ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, Flying Titans pinatalsik ang Thunderbell sa play-in tournament sa 2026 PVL All-Filipino Conference. Alamin natin sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinangunahan ni Cici Rondina ang Chocomucho Flying Titans sa isang dikita at mahabang laban kontra Zeus Coffee Thunderbells sa score na 21-25, 25-22, 13-25, 25-11, 15-11 sa play-in tournament ng 2026 PVL All-Filipino Conference. Sa huling set, umeksena si Rondina at nag-ambag ng mahalagang puntos para makuha ng Chocomucho ang lamang. Tinangkang humabol ng Zeus Coffee sa tulong ni Kate Santiago at Thea Gagate pero napanatili ng Flying Titans ang kontrol hanggang sa tuluyang maselyuhan ang panalo. Nagtala si Rondina ng 27 points at 15 excellent receptions. Itinanghal namang player of the game si Maddie Madayag matapos kumamada ng 19 na puntos at 3 blocks. Nagdagdag din sina Ea Laure ng 13 puntos at Kat Tolentino ng 12 points at 10 digs. Sa panalong ito, haharap ang Chocomucho sa Akari sa susunod na yugto sa March 28. Samantala, dito na nagtapos ang kampanya ng Zeus Coffee sa torneo sa kabila ng 16 points at 4 na blocks ni Riza Nogales. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas! At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamang quote of the day. Wala, di ba? Oh, okay. Ang hirap makisama sa taong ang bait sa harap mo. Pero iba ang kwento pagtalikod sa iyo. Ayan. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at tabayanan ng susunod na programang Yes, Yes, Yo, Do Vasho with Attorney Ferdinand Vasho and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako, ang iyong naging tagapagbalita. Mamadali kasi. Naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama.